Tumayo po tayo. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawin ang aking kasamaan, hugasan ako sa aking pagkakasala, at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay nang walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong, kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-raming mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandiling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Aswero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayoy mapahamak siya sa nakasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong, kundi ikaw lamang.
ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Iigtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Tumayo po tayo. Magpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. Diyos ko sa aking gawad, lobing tunay at tapat, puso ko'y gawing mong wagas, nang manahuli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Kung inyo pong maaalala, ang ebanghelyo nung nakaraang Martes ay ang turo ni Jesus Nazareno kung paano tayo manalangin. At una sa panalangin iyon, ipinakilala ni Jesus Nazareno ang kaniyang ama bilang ding ating mga ama. Isang amang banal na naluluklok sa langit sa kaharian ng mga banal. Kaya nga tayo ay tumatawag sa ating panalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Ibig sabihin, ang lahat ng ating panalangin ay
pinatutungkol natin sa ating Diyos Amang banal. At dahil siya'y banal, sinasamba natin ang kaniyang ngalan. Sa simula ng ating panalangin, pinupuri at niluluwalhati natin siya. Kaya nga, ang uri ng panalangin ito ay tinatawag nating adoration, pagsamba at pagbibigay luwalhati sa Diyos sa Kanyang kadakilaan, kabanalan at kaluwalhatian. At bahagi din ng ating panalangin yung tinatawag na contrition, na kung saan tayo ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa sa Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, binibigyang lakas din tayo ng Panginoon upang sa gayon tayo rin magpatawad sa mga taong nakasakit at nakagawa ng hindi maganda sa atin. At bahagi rin ng panalangin yung tinatawag nating thanksgiving, pasasalamat. Kung inyong pagninilayan, marami tayong mga biyaya at grasyang natatanggap sa ating buhay. Maraming pagkakataon na marami tayong mga pagpapalang natatanggap, even though we do not deserve such blessings. Maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat, pero patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoon. Kaya nga dapat sa araw-araw na panalangin, bahagi nito ang ating walang hanggang pasasalamat. Dahil ang bawat minuto, ang bawat oras ay grasya na nagmumula sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At pinakahuli sa bahagi ng ating panalangin, yung tinatawag nating supplication, yung paghingi. Marami tayong mga kahilingan sa Diyos, marami tayong mga pangarap, at itong lahat ating idinudulog sa Diyos. Alam niyo po ang nakalulungkot, minsan madami sa atin magdadasal dahil may hinihingi. At marami din sa atin kapag pinakinggan na ang panalangin, nakakalimot ng magdasal. Minsan din, inaakala natin na ang Panginoon ay parang vending machine, na kapag tayo'y naghulog o kapag tayo'y nanalangin, agad-agad sumasagot ng oo ang Panginoon. Kaya naman marami din sa atin na kapag ang sagot ng Panginoon ay hindi muna, yung iba nagagalit pa sa Kanya. Yung iba nagtatampo pa sa Kanya. Kaya nga po napakahalaga na malaman natin na ang Diyos, sinasagot niya ang lahat ng ating panalangin sa iba't ibang pamamaraan. Unang-una, sumasagot ang Diyos ng oo, agad-agad sa ating mabubuting panalangin. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyo, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Dahil may mga pagkakataon na hindi mabuti ang ating panalangin. Minsan ang ating panalangin, paghiganti sa ating kapwa. Nako, Panginoon, yung kapitbahay kong yan na umaaway sa akin, nako, sana may mangyaring hindi maganda sa kanila para maramdaman nila yung sama ng ginawa nila sa akin. Alam niyo po yung kaibigan kong yan, napakasama ng ugali. Sana bumalik sa kanya yung mga ginagawa. Pag ganito yung ating panalangin, siguradong hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi gagawa ng masama.
Katangian ng Diyos ang kabutihan. At hindi natin pwedeng turuan ang Diyos sa mga bagay na kaniyang gagawin. Kaya nga kung ang panalangin natin mabuti at nakahanda ang ating puso sa pagtanggap ng grasya at biyaya, tiyak yon, sasagutin agad ng oo ng Diyos ang ating panalangin. Kaya nga kung hindi mabuti ang ating hinihiling sa Diyos, maaaring ang sagot niya agad ay hindi. At maaari ding sumagot ang Diyos na maghintay ka muna. Hindi pa ito ang tamang panahon para makamit mo ang iyong panalangin. Maghintay ka muna. Mas palalimin mo muna ang iyong pananampalataya. May mga pagkakataon kasi na tayo'y nagdadasal para lang humingi. Hindi natin alam, yung pagdarasal natin, tinuturuan tayo ng Diyos na mas palalimin pa ang ating pananampalataya. Kaya ang nais ng Diyos, maghintay muna tayo. Mas kumapit tayo sa Kanya dahil may tamang panahon upang makamit natin ang ating panalangin. Kaya nga mismong si Jesus ang nagsabi sa atin sa ating ebanghelyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. At lahat ng panalangin natin may kasagutan sa Panginoon. May mga panalangin parang minsan dinidelay ng Diyos. Hindi upang pahirapan tayo, kung hindi upang mas lumalim pa tayo sa ating buhay pananampalataya. At higit sa lahat, mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, tayo ay nananalangin hindi upang pasunurin ang Diyos sa kalooban natin, no? Maraming nag-iisip ng ganyan, ano? Sana sundin ng Diyos yung gusto ko. Sana pakinggan ng Diyos yung pangarap at panalangin ko. Alam po ninyo, hindi natin pwedeng turuan ang Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang Kaniyang mabuting pag-iisip. Dahil napakagaling at napakatalino ng Diyos. Ayon nga sa ating kasalutan, sino ang magiging karapat-dapat na maging tagapayo ng Panginoon? Wala. Tayong lahat punong-puno ng kamangmangan. At ang Diyos punong-puno ng karunungan. Alam ng Diyos ang Kaniyang ginagawa. Alam ng Diyos kung kailan pakikinggan ang ating panalangin. Kaya nga bahagi ng panalangin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang dapat ang laman ng ating panalangin ay maiayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Dahil mas maganda, mas epektibo, mas makahulugan ang kalooban ng Diyos kaysa ating mga pansariling kalooban. Kaya nga ang panalangin ay pagsasaayon sa kalooban ng Diyos. Conformity with the will of God. Mayroon tayong mga panalangin, mayroon tayong mga kagustuhan. Ang Diyos may plano sa buhay natin at ang ating panalangin hindi masunod yung gusto natin. Kung hindi ang masunod at maghari ang Kaniyang kalooban para sa ating buhay. Ito yung tinatawag nating conformity of our will with the will of God. Kaya nga sa panalangin natin, sa wikang Ingles, anong sinasabi natin? Thy will be done. Maganap nawa ayon sa iyong kalooban. At ito ang ibig sabihin ng panalangin. Tayo ay nagdarasal, nakikipag-ugnayan sa Diyos.
hindi upang masunod ang gusto natin, kung hindi maganap ang mabathalang at banal na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang kanyang plano at ang kanyang kalooban ang magbibigay kabuluhan at katuturan sa ating buhay. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. At sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin, kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinupurihan at pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po aming handog, buong puso't pag-iisip, inayo mo sa panganib, at upuin sa pag-ibig. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagtulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makaingit? Ngayon ka bang nababatid? Tungtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundo, nagdusa, dumanas ng ibong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo itiniis ng iyong anak para sa akin. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong
walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.